Namin Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong kasabihan sa English na ganito: promises are made to be broken. Narinig po ba ninyo ito? Ang mga pangako ay ginawa para ipapako. Ito ba'y totoo? Ganyan bang gagawin natin sa pangako natin? Yes or no? Ang mga pangako ba natin, ipapako natin? Hindi. Pero walang sumasagot siguro yung mga pangako nito ay ipinapako, no? So, ito ay totoo sa mga tao, pero ito ay hindi totoo sa Diyos. Amen po ba yan? Hindi ipinapako ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ito'y totoo sa kanyang dalawang pagdating. Unang pagdating na nangyari na, at ikalawang pagdating na mangyayari pa. At ito ang ating mga pinagtutuunan ng pansin ngayong panahon ng Adbyento. Dahil ang ibig sabihin ng Adbyento, anong ibig sabihin ng Adbyento? Pagdating ng Panginoon. So yan ang isa sa mga aral o paalaala na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong unang linggo ng Adbyento. So ano yung paalaala? Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak na may katuparan. At ito yung pangako niya ng dalawang pagdating ni Kristo. So una, ang unang pangako ng pagdating ni Kristo. Sa alin pong pagbasa natin ito natunghayan? Very good, brother. Talagang nangunguna si Brother Jerry. Sa unang pagbasa, ang unang pangako ng pagdating ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi diyan sa unang pagbasa tungkol dito sa pangako ng unang pagdating ng Panginoon? Sinasabi ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. Tama ba ako, Brother Jerry? Very good. So, ipinaalaala na ng Panginoon ang katuparan, malapit na matupad ang kanyang pangako ng unang pagdating ni Kristo. O, natupad ba ang pagdating ni Kristo, yung unang pagdating? O, saan natin nalaman yan? O, Brother Wilson, baka gusto mong sumagot? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga
Tesalonica. Bakit? Ano bang sinasabi diyan sa ikalawang pagbasa? Binabanggit ni San Pablo ang ikalawang pagdating ni Kristo. Kung yan ang kanyang binabanggit, ibig sabihin noon, natupad na ang unang pagdating ni Kristo. Paano siya magsasalita tungkol sa ikalawang pagdating kung hindi pa siya dumating? Ang kanyang unang pagdating. No? At saan natin matutunghayan na siya nga ay dumating na? Saan pagbasa? Sa Ebanghelyo. Dahil diyan, si Kristo ay nangangaral na. Dumating, nangangaral na eh. Ibig sabihin dumating na. At diyan sa Ebanghelyo, ang kanyang pinangangaral diyan sa kanyang mga alagad ay ang kanyang ikalawang pagdating. You see? Paano siya mangangaral sa kanyang ikalawang pagdating kung hindi nangyari ang una niyang pagdating? Amen? So, dito nakita natin na kapag ang Diyos ay nangako, hindi niya ipinapako at tiyak na matutupad. Amen? So, ganun din, tiyak na mangyayari ang ikalawang pagdating ni Kristo. Dahil nagsasalita tungkol siya sa ikalawang pagdating niya. At nagbibigay pa ng mga palatandaan na malapit na ang kanyang ikalawang pagdating. Ano yung mga palatandaan na sinasabi ng Panginoon diyan sa Ebanghelyo? Una, mayroong mga tanda sa araw, sa buwan, at mga bituin. Hindi nababanggit diyan kung ano yung tanda. Pero pag nabasa mo yung ibang Ebanghelyo, nasasabi doon na ang araw at buwan ay magdidilim at ang mga bituin ay magkalaglagan mula sa langit. O yan, ang isang palatandaan. Ikalawa, sa lupa, ano mangyayari sa lupa? Ano ang mangyayari sa lupa? Masisindak at malilito ang mga tao dahil sa ugong at daluyong ng mga dagat. Yun ang tinatawag ngayong surge. Ocean surge. Siguro napakataas na noon. No? Tsunami. Yeah. At mayayanig ang mga planeta at mawawala sa kanilang landas. Kaya kapag nangyari yan, sinasabi diyan sa Ebanghelyo, hihimatayin ang mga tao sa takot sa mga pangyayaring ito. At kapag nangyari na yon, darating na makikitang dumarating ating Panginoong Hesukristo na nasa alapaap. At sabi sa Ebanghelyo, dahil dumarating na si Kristo, tayo dapat ay magalak dahil malapit na ang pagliligtas sa atin. Ano sa tingin ninyo? Magkagalak ba kayo pag dumating si Kristo?
Mangyayari lamang yan kung sinisikap nating maging handa sa Kanyang pagdating. At yan din ang sinasabi ng Panginoon, maging handa kayo sa pagdating, sa Kanyang pagdating. Ngayon, ano-ano ang gagawin natin para tayo ay magiging handa sa pagdating ng Panginoon? Ang ikalawang pagbasa ba, mayroong sinasabi? Para ano yung gagawin natin para tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon? Ang una, ano sister? Una muna, paano tayo mananatiling banal? Ang sinasabi dito, palaguin at pag-alabin ang inyong pag-ibig sa isa't isa. At hindi lang sa isa't isa, sa lahat. Sa gayon, tayo ay mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. So tingnan natin ang ating sarili. Lumalago ba? Umaalab ba ang pag-ibig natin sa isa't isa? Lalong-lalo na yung mga mag-asawa, pag-ibig nila, lumalago ba? Umaalab sa isa't isa? Amen ba? Amen. O sino yung mga mag-asawa na naririto? At hindi lang sa mga mag-asawa, sabi ni Lord, hindi lang sa isa't isa, kundi sa lahat. So sa lahat ng taong nakakasama mo. Hindi lang yung miyembro ng pamilya mo, sa lahat ng tao. At kapag ginawa natin yan, tayo ay magiging banal. Dahil kung tayo punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa at sa lahat, ay di talagang banal na banal tayo. At wala tayong kapintasan sa harapan ng Diyos. So yan ang una. Palaguin at pag-alabin ang pag-ibig sa isa't isa at sa lahat. Ikalawa, pagbutihin ang ating pamumuhay. Pagbutihin. Paano mangyari yan? Na sana ang lahat ng ating ginagawa sa ating buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod ba sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa? Kapag nangyari yan, ay talagang pinagbubuti natin ang ating pamumuhay. So yan ang dalawa na sinasabi dito sa ikalawang pagbasa na dapat nating gawin para tayo ay magiging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba yun? Gagawin po ba natin? O mahirap? Ano naman ang isa pang pagbasa na mayroong sinasabi para gagawin natin? Para tayo ay magiging handa sa pagdating ng Panginoon? Sa mabuting balita na ngayong linggo ay ayon kay San Lucas. So mayroong tatlo na sinasabi dito na dapat nating gawin. Una, huwag tayong magumon sa katakawan na parang ang buhay natin ay pagkain na lang. Kain ng kain, parang ang buhay ay kain na lang ng kain. Mayroon bang mga taong ganon? Di ba? Mayroon. Ikalawa, huwag magumon sa paglalasing.
na ang buhay ay parang paglalasing na lamang, paglalasing araw-araw. Oh. At ikatlo, huwag magumon ang isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Para bagang ito na lang ang ating buhay, ang buhay dito sa mundo. Naubos na, nagumo na ang ating pag-iisip, nabuhos na ang ating pag-iisip sa buhay na ito. Hindi natin iniisip ang mas importante nating buhay sa kabila. Pero sa palagay ko, hindi naman tayo ganyan, no? Kayong nagsisimba. Dahil kung kayo ay nagsisimba, binubuhos din ninyo ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay sa kabila. Amen ba yon? So mga kapatid, yun ang 5 na dapat nating gawin para tayo ay magiging handa sa pagdating ng Panginoon. So tanungin natin ang ating sarili. Una, pinalalago o pinaalab po ba natin ang ating pag-ibig sa isa't isa at sa lahat? Amen po ba yun? Mahina. Amen ba? Kung hindi, yan ang gagawin natin. Pangalawa, pinagbubuti ba natin ang ating pamumuhay dahil sinisikap natin na ang lahat ng ating ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos? Amen po ba? Very good. O, sinisikap ba natin huwag magumon sa katakawan? Amen po ba? Naku, dito lang no? Sinisikap ba nating huwag magumon sa paglalasing? At sinisikap ba nating hindi mabuhos ang ating pag-iisip dito sa buhay lamang na ito? Amen po ba? Kapag amen lahat ang sagot po natin doon, ay talagang tayo ay handang-handa sa pagdating ng Panginoon. At sana yun ang ating pangako na patuloy nating gagawin ang 5 iyon. Amen po ba? Yan ba'y pangako ninyo sa Diyos? Wala na Pangako ba? Kapag pangako ninyo yan, ay wag dapat ipapako, kundi dapat tuparin. Amen.